Ayan, good morning, good morning. Palang araw sa lahat. Yan, ay second day natin ngayong buwan na to ng June na maglalalamog. Second day ng June. Hindi June to. Maglalalamog dahil bukas may lakad kami. May misyon, pupunta ng Pangasinan. Okay, mabiyaya ko ngayon. Nakadalawang biyahe lang ako ngayong linggo. Ito yung pangalawang biyahe ko. Yan, at least kahit papaano may panggastos, dagdag sa mga gastusin. Biyahe tayo para for the future of our family. Iyon. Talaga naman. Good morning, good morning. May nakuha na tayong booking papunta sa pangalan ng lugar na to, Pasig, sa may W. Raimundo. Kaya pick upin muna natin. Dito lang yan, kapitbahay lang namin yung pagkagalingan. Pakalapit lang mga guys, sobrang lapit. Kaya let's go para dire-diretso na natin to. Sana makakuha rin tayo ng kasabay. Tulad kahapon, medyo maganda kahit na nag-uulan, medyo gumanda yung kasi naawa siguro sila sa mga rider din. Kasi nag-uulan tapos hindi ka magbibigay ng tip. Huwag naman ganun. Pero okay lang din naman. Kasi ang pinagpapasalamat natin is yung ligtas tayo araw-araw na nakakauwi, di ba? Good morning ulit. Puro na lang ako good morning kasi hindi pa naman good afternoon. Alas 10 pa lang na umaga. Start lagi tayong ganito 9 or 10. Pag nakakuha na ako ng magandang booking, takbo ka agad, di ba? Let's go, kunin na natin yung una nating biyahe. Ayun, nadali tayo. 10B, ito yung 10B. Tapos hindi naman pala dyan. Dali tayo ng wrong pin. Ay, nako buhay. Unang biyahe, wrong pin agad. Marikina pala siya, pero ang nakapid sa kanya is Quezon City. Di wow. Sana all. Lapit pa naman sa akin. Kaya nagmamadali akong kunin. Ngayon, matatagalan na naman to bago makuha yung niya, tawag dito. Ma-cancel. Ganito kay Lalamove tagal mag-cancel. Kala naman ni Lalamove sinasadya, hindi naman. Tulad niyan, Marikina yung pick up location. Ang kanyang pin location is dito sa may Quezon City, Pasong Tamo. Di wow. Ay, kumuha na tayo ng isa pang booking. Antayin natin makancel yung isa para tuloy-tuloy na tayo. Ang ganda ng ko, panimula. Diba? Pero huwag natin sirain ang araw natin sa isang pagkakamali ng mga tao. Kaysa naman nagkamali sa ibang pamamaraan. Okay na yun. Hayaan na natin yun. Gawin pa rin nating positibo yung araw natin kahit nasimula na tayo ng negatibo, di ba? Ganun sana. Let's go, kunin na natin yung natin. Pa-antipolo. Parang nagugusto ko na sa antipolo. Pabalik-balik dun kahit masiraan yung kalsada. Kakagaling ko lang kahapon dun Okay. Sana makancel na bago tayo dumating dun sa ating pick up location. Para makadalawa tayo mal lang, di ba? Sakit sa kalooban yun. Tayo sa natin, first booking. Sana na-cancel na nung una yung isa. Yan, may plastic. Ay, picture ang kumbo na pala. Yan, napikat na natin yung una natin booking.
Ay, sana mahanapan natin kasabay at sana na-cancel na yung isa. Ayun, na-cancel na. Let's go. Ayan. May nakuha na tayong kasabay. Papunta rin doon sa may ano, tawag dito. Sa Antipolo, parehas malayo. Bahala na si Lord. Ang layo nun. Halos yung isa 180 ang pamasahe, isa naman halos 250. Kaya bahala na si Lord sa akin. Siya naman lagi ang bahala sa buhay natin, eh, di ba? Kaya let's go. Pick upin muna natin. Malayo yung pick upan ko, Tandansora pa yung isa. Pero kahit na ganon, parang mas mahalaga may kasabay kasi mahirap po lang kasabay. Napakahirap. Tutunganga ka talaga, napakatagal. Let's go, let's go. May nakuha na tayong kasabay, medyo malayo. Isang 23 kilometers at saka isang 33. From the 23, may 10 kilometro pa. Nasa lahat ang pamasahe, mabot ng kulang 500. Okay na rin sa 33 kilometers. Yan. Yan, medyo malayo-layo ang natin, biyahe natin. Hindi biro. Bakit ba ako kumukuha ng ganito kalalayo? Ano bang naiisip ko? Una kasi walang traffic sa Antipolo, doon sa bandang paglagpas mo na ng Masinag. Wala ng traffic yan, kaya paakyat. Hindi ganun ka hindi katulad pag sa city, sobrang traffic talaga, malala. Kaya umiiwas ako sa city. Hindi nga masyadong malayo. Tatagalan ka naman, hindi ka tumatakbo, pero kung makukonsumo yung gasolina mo. Kaya mas maganda na sa mga probinsya. Ano yung nearest province yan, Antipolo, ayan, Rizal pala, Rizal at saka Bulacan. Handa lang ako mong Bulacan, puro yan Rizal. Malamig kasi. Halika, samahan nyo ako mamasyal sa Rizal. Sana namamasyal habang naghahanap buhay. Wala itong trabaho natin Let's go, see you later sa Antipolo. Para sa first drop natin sa may Padilla lang, and second drop natin hindi ko alam kung saan yung banda, basta kasi Antipolo na lang, ganun. Okay. Apo sir, sa inyo yung sapato sir? Okay. Bali magkano ba yan? 175. Buti ko yung pumasok na booking. Bakit po sir? Nag-cancel yung isa na ito, hindi ko alam Nag-cancel, tapos mismong lalamove up na yung kumuha. Kumbaga sige, lalamove up na yung kumuha ng booking. Ito na naghanap. Ito ko. Sir, wala akong sir, barya. Unang biyahe ko pa lang to sir ha. Ayan na yung sapatos, deliver na natin. Picturean lang natin si sir para makuha niya na. Okay, punta na tayo doon sa susunod natin na booking. Para dito sa may keyboard. Yan. May banggaan dito sa gitna Kunting ingat guys. Ano ba yan? Ayan Anong nangyari din Wawa naman, raider. Ingat-ingat lang mga boys, mga guys, mga sirs, mga moms. Sa mga nagmumotor, ride safe lagi. Always wear your safety before going outside. English pa more. Ang ganda ng lugar. Dito na po ako pala sa may Antipolo. Napakalawak ng lugar. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kaya gusto ko mag-deliver dito sa may Antipolo. Hindi sa kahit malayo, okay lang kasi dire-diretso yung takbo kung makikita nyo yung kalsada is napakaluwag. Yung pupunta ka sa Taguig, hindi ka naman inaano yung mga lugar na yan. Pero iba pa rin dito, ang lamig, diba? Sana all, diba? Nag-i-enjoy ka na habang kumikita. Yan ang inaano ko Let's go!
Ano na lang siguro, 7 kilometer na lang, doon na tayo sa pagdadala natin. Pakaganda oh, bago yung kalsada. Woo! Pakanta ka na lang talaga dito eh. No? Hanggang sa muli. Pakanta ka na lang talaga dito. Hanggang sa muli. Palayo. Babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa muli. Nabaliw na. Ang init kasi. Pero okay lang kasi mahangin naman at saka malamig yung simoy ng hangin. Ang simoy ng hangin. Okay, enjoy lang natin para bawas pagod, bawas tawag dito, bawas stress sa ginagawa, di ba? Sa mga problema sa buhay, tawa mo lang yan. Wag lang yung tawa na diretso na sa mental ha, delikado na yun. Huwag ganun. Dito nakatira yung tita mo ko, malapit lang dito sa may barangay Painuman. Oo, dito yung banda eh. Isa malapit sila doon, yung tita kong isa. Yung pinaka-cute kong tita kasi maliit na chubby pa. Patay tayo dyan. Ay, yan. Dyan sa may na yan. Sa may dito. Yan, papasok dyan. Painuman Elementary School. O, diba? Ganda oh. Yan, Painuman Elementary School yun eh. Barangay Narawan. Uy, naku, ang sarap. Diba? Enjoy ko lang. Enjoy mo yung ginagawa. Basta ito hindi masama. Diba? Ay! Ay! Sarap lang. Sarap lang bumiyahe. Ito yung yung feeling na tingnan mo, diba? Kumikita ka na. Nakakapag-enjoy ka pa. Paulit-ulit ako dun sa bagay na yun. Wala lang, kasi na-enjoy ko lang. Ng pataas, may nilikod ako eh, Marikina Water Reservoir Eka. Palalim na ng palalim ang pinupuntahan ko. Tapos may A-farm. Ano tong A-farm na to? Siyempre farm nga eh. Tapos may nakikita ko na signage na going to Upper Wawa Dam. Sabihin karugtong to ng papuntang yung sa Wawa Dam sa Montalban. Kanina umakyat, ngayon palusong na naman. Pero malamig sa lugar. Yan. Ang problema lang dito pag gabi. Kaya kailangan talaga wag kang pupunta dito ng gabi. Hindi ka taga dito. Mukhang galing sa bakbakan yun, ang dumi. Slow down, blind curve. Umakyat sila sa puno. Marami nagtitinda dito eh. Tsaka yan, naglalabas sila sa gilid lang ng ng ilog, parang ganun. Ang ganda ng lugar. Ganda ng lugar. Kita nyo ba yung guys? Kaso ginagawa na siyang sementeryo. Sementeryo siya, sementeryo. Okay, may tumatawag. Sagutin muna natin. Malapit na tayo. 450 meters na lang. Ang layo na nito ha. Hindi ko na alam to. Sana naman okay lang ganito kalayo. Wag lang yung lubak-lubak. Diba? Katulad kahapon. Nako. Buti naman to kahit paano maayos yung kalsada. Kunti na lang, 1 minute na lang, andun na tayo. Ayan. Wala palang signal doon sa lugar nila. Kaya umakyat ulit ako dito sa taas. Dahil hindi ko siya makontak. Ngayon tinawagan ko siya kung saan ako nagkaroon ng signal. Para magkausap kami ng ayos. Yan ang hirap dito sa Antipolo naman. Wala nang mga signal yung iba't ibang lugar. Sabi ko, abangan niya ako sa labas. Loyola Gardens, Antipolo pala to. Ang layo. Tapos walang signal doon. Kaya, akyat na naman ulit ako. Sana magkita na kami. Marlon Store daw eh. Akyat na ulit. Sana magkaigi.
Okay, kita-kits na sa taas. Andito na ako nang galing kanina. Ayan, dito yung kila sir. Okay. Ayan, baba na natin to. Tapos hanap tayo booking pabalik. Ang disadvantage, ayun lang ang disadvantage. Maganda nga dito, talagang maganda yung lugar. Mapapasabi ka na wow, malamig. Ang problema is walang signal. Wala tayong makuha pabalik ng Manila o kung saan man yan lugar na yan. Tapos pahirap pa kumontak dun sa mga customer. Ay, hanap lang tayo ng matinong signal. Pag nakakita tayo matinong signal, hihinto tayo kasi baka makakuha tayo pabalik, pababa. Masyado nang malayo ito eh. Hindi na basta-basta dito. Ahon baba, diba? Ang hirap. Yan, labas lang tayo sa kalsada, sa main road. Tapos hanap tayo ulit ng pabalik. Ilang problema lang dito kasi wala ka sa city. Hindi ka tulad pag sa city talaga madami ka makukuha booking. Dito alapang tip parehas. Ang lalayo ng lugar nila, alapang tip. Ay, okay lang. At the same time nakarating sa mga pinupuntahan natin. Yun ang importante sa lahat. Diba nga nag-enjoy na tayo sa biyahe, kumita pa tayo. That's okay. Okay, labas na tayo muna kasi wala talaga signal dito. Kawawa sa lugar na to. Hanap lang ako signal. May ano pa, school pa dun sa baba oh. Paikot tayo eh. O kung ano to, wala naman dumadaan. Sa baba yan eh. Wala akong makuha ang booking. Magpakain na ng signal dito. O mahina talaga ano dito sa Antipolo. Baba pa ako konti. Buti na lang palusungan pababa. Wala masyadong konsumo sa gas. Pwede nga patayin makin eh. Ayan. Napakaganda lang, overlooking. Ay, thank you Lord sa magandang kalikasan dito. Ganda dito. In-enjoy ko lang. Bababa na ako. Balik ulit sa Manila. May nakuha na tayong shipping na booking papunta ng Batasan Hills. Nakuha natin yung CPU, dadali natin doon. Nandito na sa ating box. Hindi ko na na-video kasi busy. Inaayos pa namin para kahit umulan hindi siya basta-basta mababasa, diba? Andito pa lang ako malapit na sumulong. Pabalik na ang Manila. Sana may makuha pa tayong kasabay para medyo sumaya-saya naman ako. Lumungkot ako doon eh, wala akong nakuha pababa ng Antipolo eh. Nakakuha na ako dito na sa Padilla. Medyo masakit sa kalooban yun ha. Ang layo ng tinakbo ko, wala ako nakuha. Pero may nakuha man lang ako kahit Commonwealth. Diba? Dami-dami dun sa lugar namin na yun. Saan na kayo? Magpakita na kayo. Commonwealth, Holy Spirit, saka Pasong Tamo, Nubaliches. Go, hanap tayong kasabay. Ayan. May nakuha na tayong booking papunta ng Batasan Hills CPU. Medyo malungkot ako dahil malungkot lang naman, hindi naman dismayado dahil wala akong nakuha pababa ng Antipolo. Pero Antipolo pa rin naman yun nakuha ko at Padilla. Okay lang. Talaga ganoon, minsan talaga may ganung pagkakataon. At least lesson learned na sa akin na huwag ka kukuha na sobrang layo. Ito na, papunta na tayo sa nakuha na natin yung CPU. Ngayon papuntang Batasan Hills. Ngayon naman may nakuha naman ako papuntang Matandang Balara. Ang ikakarga ko is car cover. Okay, dito na, papunta na ako. 2 minutes na lang, nandun na tayo sa location ng pick up. Kaya dalawa naman packet ng matanda ng Commonwealth. Yan, kasi may di-deliver pa tayo sulat. Kailangan ko madala yun, patay ako doon. Okay, let's go. Ayun, nakuha na natin yung car cover. Ang may-ari daw is ex-PBA player Briones.
At saka yung anak niya na naglalaro ngayon daw sa UP, Briones din. I'm not aware kasi hindi naman ako masyado nanonood ng PBA ngayon or ng UAAP ba yun o NCAA. Hindi naman ako masyado nanonood, kaya I'm not aware sa mga pangalan nila. Pero mali natin, di ba? Sana makilala natin. Okay, punta na tayo dyan sa may Sarsuegi daw yun, Sarsuegi. Malapit lang dito sa amin, tawid lang ng Luzon Avenue. Doon na kami sa kabila. Area ko talaga to. At saka diretso Batasan Hills. Paulan na naman, pang-apat na booking ko pa lang. Maawa ka naman, Diyos ko, sa akin. Thank you. Pero okay lang niya, talagang kasama sa buhay yan eh. At least hindi naman ganun nakalala. May kapote naman tayo, lagi tayo handa. Yan eh ha. Let's go. Ito naman na makaganda pag pababa ka na ng Antipolo. Dire-diretso lang pababa talaga. I know, I'm not doing anything. Just taking my break, yun eh, pag kailangan. Kasi pababa siya eh. Dahil tayo sa taas. Medyo hindi siya kumukonsumo ng gas. Diba? Ini-enjoy ko na lang kahit na mayroon mo yung mga wrong decisions tayo. Oh, maganda naman. Hindi naman wrong yun kasi wala naman nangyaring di maganda. Medyo talo lang sa oras kasi yun, nadali mo doon, pre. Ito yun. Ano ba tawag dyan sa linya na yan? Ang tawag ko dyan, pampagising. Pampagising ang tawag ko dyan. Kasi pag nagdadrive ako, pag inaatok na ako, lalo pag 4-wheel, tapos malayo, pagka napadaan ako sa ganyan, gising ka talaga. Okay, ulan na, kaya ako nagsasalita. Baka mamaya hindi na tayo makapagsalita pa kasi tatago na naman yung ating camera. Sana maging ligtas ang lahat. Ingat po ang lahat sa mga kanilang ginagawa sa buhay. Ganun din ako, mag-iingat din ako. Siyempre, laging kasama natin ang Diyos sa bawat biyahe natin. Hindi na tayo iniiwan. Hindi lang sa bawat biyahe, sa bawat hininga natin, nandiyan siya lagi sa tabi natin. Hindi natin siya napapansin. Minsan nakala natin wala siya. Kaya minsan nagtatanong tayo, bakit nangyayari sa akin to? Bakit nangyayari pag dumadaan tayo sa pagsubok? Pero minsan inaalaw ng Diyos dumaan tayo sa mga ganyang pagsubok para maalala natin na nandyan siya. Kasi minsan pagka nandun na tayo sa kataas-taasan, mataas na yung yung mga nararating natin, nakakalimot na tayo eh. Kasi nandyan na sa atin yung lahat eh. Di tayo naman problema sa pera, di tayo naman problema sa ganyan, sa ganito. Pero once na nagkaroon tayo ng problema, Diyos ko, bakit po nagkaganto? Doon natin siya naaalala. Kaya minsan, hinahayaan na lang talaga ng Diyos maranasan natin yung mga circumstances sa buhay natin, pagsubok. Dahil na rin sa atin eh. Nakakalimot kasi tayo sa Kanya. Kaya kailangan, kasaganaan, kahirapan, kapigatian, o kasiyahan. Yan! Ang ganda ng pasok ng doon, ayunog-yunig ah. Huwag natin kakalimutan na nandyan lagi ang Diyos, lagi natin siyang tawagan sa pamamagitan ng pananalangin. Siyempre, hindi yung baka mamaya may mamiloso po, diba? Panalangin, yan ang communication natin kay God. Pagka, diba? Lagi na papadaan sa ganun kung kailan nagsasalita ako. Communication natin kay God para tayo ay laging close sa Kanya. Yan. Pasalamat natin kung ano nangyayari sa buhay natin, maganda man o hindi, kasi doon nakikita ni Lord na itong anak ko to, hindi niya ako nakakalimutan kahit anong sitwasyon ng buhay niya. Kaya alam mo, maawa ang Diyos, di ba? Dumating na yung oras na pagpapalain ka niya, bibigay niya yung mga panalangin mo, kung ano man yan. Kaya kapatid, patuloy tayo magtiwala, maniwala, kasi maraming naniniwala pero hindi nagtitiwala. Kaya tandaan natin, magtiwala at maniwala tayo sa ating Diyos. Okay? Maraming salamat. Baka hanggang dito na lang dahil sa nangyayaring pagdilim ng kapaligiran. Goodbye. God bless you. This is Daddy Cha.